Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Mabilis na tumibok ang aking puso sa bawat halik na binibigay ni Brian. Ramdam ko ang labis niyang pagmamahal dahil sa ingat ng kanyang paghawak sa akin. Pakiramdam ko, isa akong mabasaging bagay na ingat siyang hawakan. At dahil sa bagay na kanyang pinadarama, nararamdaman ko ang aking importansya. Ngunit tila bumalik sa ulirat ang aking isip na magsimulang maglakbay ang kanyang kamay sa aking katawan. Mabilis kong nahawakan ang kanyang kamay upang ito ay pigilan. Huminto siya sa kanyang ginagawa at sa paghalik sa aking labi. Nilayo ko ang aking mukha sa kanya at bahagyang tinulak ang kanyang katawan. "Sorry Brian," nauutal kong wika habang hinahabol ang hininga. Tila naintindihan naman ni Brian ang nais kong sabihin dahil tumigil din siya sa kanyang nais gawin. Nagsimula siyang umalis sa ibabaw ng aking katawan, saka umayos ng upo sa sofa na aming kinaroroonan. "Sorry Maria," wika ni Brian na animoy nahihiya sa akin. Ngumiti ako sa kanya, inayos ko ang aking sarili at umupo rin sa sofa. "Gutom na ako, kain muna tayo, treat ko." Masaya kong wika upang maalis ang nakakailang na atmosphere sa paligid. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Brian at saka siya tumayo. "Sige, mag-order na ako ha." Tumango lang ako bilang tugon sa kanya. Napako ang ngiti sa aking labi habang nakatanaw ang aking mga mata sa kanyang likuran. Naglakad siya palayo sa aking kinaroroonan at tumawag sa isang food delivery gamit ang kanyang telepono. Habang tinitingnan ko si Brian, iniisip at pinapakiramdaman kong mabuti ang aking puso. Oo, marami nang napatunayan sa akin si Brian. Hindi maipagkakaila na isa siyang mabait na tao, na totoo at sincero ang nararamdaman niya para sa akin. Ngunit kaya ko bang suklian ang pagmamahal na kanyang binibigay? Paano kung kapag binigay ko sa kanyang aking puso, pareho lang kaming masaktan? Paano kung hindi ko pa talaga kaya magmahal muli, na ang totoo, alipin pa rin ako ng pagmamahal ko para kay Alex? 15 minutes daw okay lang? Tanong ni Brian na nagpaputol sa mga bagay na aking iniisip. "Okay lang," tugon ko. Nang matapos ang pakikipag-usap ni Brian sa telepono, muli siyang bumalik sa sofa na aking kinaroroonan. "By the way Maria," bumaling ang aking tingin sa kanya nang sinimulan niyang magsalita. "Alam kong alam mo naman ang nararamdaman ko, hindi ba? Akala ko na bago ko na pinag-uusapan namin kanina, ngunit mukhang kailangan ko talagang harapin ang topic na ito. Brian, alam mo kasi, alam ko," putol niya sa aking sasabihin. "Alam kong hindi ka pa handa, ngunit kaya kong maghintay." Natulala lang ang aking mata sa seryosong mukha ni Brian. Hindi ko alam kung bakit sa bawat salita na kanya binibigkas, may kung ano sa aking isip ang nagpipilit sumigaw na tanggapin ang kanyang pag-ibig. Ngunit may kung ano pa rin sa akin ang nagsasabing ayoko pa munang pumasok sa isang relasyon. Hindi pa handa ang aking puso na muling umibig. "Brian, I'm sorry. Yung nangyari kanina, nadala lang ako ng emosyon. Pero hindi ibig sabihin nun, handa na ako magmahal muli." Sunod-sunod kong wika kay Brian. "Alam kong alam mo naman ang aking pinagdaanan. Alam kong alam mo kung gaano ko pinagsisisihan ang una kong pag-ibig. Kaya hindi ganun kadali ang nais mo." Muli kong wika. Naramdaman ko ang mainit na palad ni Brian sa aking kamay. Sa kanya ito mahigpit na hinawakan. Marahan niyang tinaas ang aking kamay, saka dinampi ang kanyang labi sa likod ng aking palad. "Oo, alam ko. At handa akong maging susi para maghilom ang sugat mo sa puso." Isang buntong hininga ang aking nagawa. "Hindi mo ako naiintindihan, Brian." Akmang babawiin ko na ang aking kamay na hawak ni Brian nang muli niya itong ilapit sa kanya. "No, Maria, hindi ako susuko.
Kahit naiwasan at ipagtabuyan mo pa ako, hindi ako lalayo sa'yo. Mariin ako napalunok nang makita ang sinsero niyang mukha. Alam kong kahit anong gawin kong paliwanag sa lalaking ito, ipipilit niya pa rin ang bagay na nais niya. Hanggang sa maya-maya lang, dumating na rin ang order naming pagkain. Sa buong oras na kami ay kumakain, hindi ko alam kung saan ko ibabaling ang aking ulo dahil tila matutunaw ang aking mukha dahil sa pagtitig niya sa akin. 2 araw ang lumipas. Lubos ang aking pasasalamat kay Brian dahil muli ako nakapagtrabaho ng maayos. Wala na rin ang mga taong nang iiwan ng negatibong komento sa social media account ko. At ang lahat ng ito ay dahil sa ginawang paglinis ni Brian sa aking pangalan. Siguro kung wala siya, baka umiyak na lang ako sa sulok at sinalo ang lahat ng paratang nila. Dahil sa mga nangyari, mas natutuhan kong lubusang magtiwala kay Brian at pakiramdam ko, siya ang nag-iisang takbuhan ko sa tuwing pinagkakaisahan ako ng mundo. Sa ngayon, kasalukuyan kaming nasa studio at kinukuhanan si Brian ng litrato para sa bagong magazine. Ang maangas niyang dating ay labis na nagpapamangha sa mga staff na nandito. Ilang buwan na rin kami rito sa Pilipinas at ilang araw na lang muli na kaming babalik sa Hong Kong. Maya-maya lang, natapos ng kuhanan ng litrato si Brian. Nagsimula akong tumayo dahil alam kong ako na ang susunod. Ngunit sa aking pagtayo, nagulat ako. Maria, pakikuha mo nga muna yung wardrobe sa dressing room. Utos sa akin ng isang staff. Kumunot ang aking noo at napapaisip kung bakit ako. Ngunit kibit-balikat na lang akong lumakad patungo sa dressing room at sumunod na lang sa kanyang utos. Sa aking paglabas mula sa dressing room, kumunot ang aking noo nang makita kong napapalibutan ng dilim ang paligid. Nakapatay ang ilaw ng mga studio at hindi ko alam kung bakit. Anong nangyayari? Sandali lang naman ako nawala ah. Pack up na ba? Tanong ko sa sarili. Hanggang sa muling bumukas ang ilaw at muling lumiwanag ang paligid. Happy birthday! Sunod-sunod na pagkanta ng staff. Sumili ang ngiti sa aking labi nang makita ko si Brian na may dalang birthday cake. Happy birthday Maria! Saad sa akin ni Brian habang nakangiti. Salamat Brian! Tugon ko saka hindi pa nakandila na nasa ibabaw ng cake. Dahil sa pagiging abala ko sa trabaho, halos hindi ko na napansin ang petsa at maging ang aking kaarawan ay nalimutan ko na. Buti na tandaan mo, wika ko kay Brian. Siyempre, ako pa ba? Maangas niyang tugon, saka ngumisi. May isa pa akong sorpresa sa'yo. Kumunot ang aking noo nang sabihin ni Brian ang bagay na iyon. Pasok na po! Sigaw ni Brian sabay lingon sa kinaroroon ng entrada. Nanay! Nanlaki ang aking mga mata. Biglang yumakap sa aking katawan ng batang ito. At nang maramdaman ko ang mainit na yakap na iyon, agad na gumapang ang maalat na luha sa aking pisngi. Liam! Sigaw ko, saka lumuhod at mahigpit na niyakap ang aking anak. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Happy birthday anak! Muling tumas ang aking ulo nang marinig ko ang pamilyar na boses na iyon. Sumilay ang isang malaking ngiti sa aking labi nang makita ko sina nanay at tatay. Nanay, tatay, marahan akong tumayo habang hawak pa rin sa balikat si Liam. Lumapit sa akin ang mga magulang ko saka yumakap sa akin. Nagustuhan mo ba ang regalo ko, Maria? Narinig kong saad ni Brian sa akin habang hawak ang cake. Sabay ang aking pagluha ay ang pagsilay ng malaking ngiti sa aking labi. Oo Brian, gustong gusto ko. Masaya kong tugon. Masasabi kong ito ang isa sa masasayang araw ko. Hindi ko alam kung paano napapayag ni Brian na bumisita sa Maynila ang aking ama't ina. Ngunit hindi na mahalaga sa akin iyon. Ang importante, kasama ko ngayon sa importanteng araw ng aking buhay ang aking pamilya. Magkahalong saya at lungkot ang aking naramdaman nang makita ko ang pagdating ng aking magulang at anak sa aking kaarawan. Masaya dahil maipagdiriwang ko ang araw na ito kasama sila. Malungkot dahil hindi ko maaaring sabihin na ang batang si Liam ay aking anak.
Kailangan kong paniwalayan ng aking mga katrabaho na si Liam ay isang bata na kinupkop ng aking mga magulang at nanay rin ang tawag niya sa akin. Tanging si Brian lang ang nakakaalam ng totoo sa aming pamilya. Sa tingin ko, mabuti na rin ang ganito upang hindi sila madamay sa eskandalo. Kasalukuyan kami ngayon nag-aayos ng gamit dahil tapos na rin ang ginawa naming photoshoot. Napagplanuhan namin ni Brian na kumain sa labas kasama ang aking pamilya. Masaya kaming sumakay ng sasakyan ni Brian at nagtungo sa pinakamalapit na restaurant. Halos sa buong oras sa biyahe, tila may nilagay na pandikit sa aming katawan ni Liam dahil halos hindi kami mapaghiwalay. Ganito ako kasabik na makasama ang aking anak at masayang masaya ako dahil natupad muli ang araw na iyon. Sa aming pagdating sa kainan, nababaka sa mukha ng aking pamilya ang pagkamangha dahil sa magandang paligid. Nagtungo kasi kami sa isang mamahaling restaurant sa may Pasay na malapit sa tabing dagat. Anak, hindi ba mahal sa restaurant na ito? Bulong na tanong sa akin ni nanay nang makapasok kami sa loob. Sakto lang, Nay. Saka kaarawan ko naman ngayon, gusto ko maging espesyal ang araw na ito. Isang ngiti na lang ang tinugon sa akin ng aking ina, saka nag-aalinlangan pa ring hinakbang ang kanyang paa. Maganda naman talaga ang lugar na ito. Sa glass-wall restaurant ay matatanaw ang magandang dagat at ang paglubog ng araw. Sa malayong kisame ay makikita ang malaking crystal chandelier na nakasabit sa itaas. Hindi rin mawawala sa iyong paningin ang malalight orange na kulay ng paligid dahil sa maliliit na ilaw dito. Sa lamesa naman, nakahanda na ang lahat ng iyong gagamitin, maging ang plato, kutsara, ang cloth na nakapatong na rin doon. Masaya ako dahil sa unang pagkakataon na isama ko ang aking pamilya sa isang mamahaling lugar na hindi namin napuntahan noong ako ay bata pa. Nakapako ang ngiti sa aking mga labi habang tinitingnan ang aking ama't ina na palingon-lingon sa paligid habang naglalakad patungo sa aming lamesa. Animoy nahihiya pa sila dahil sa pangprobinsya nilang kasuotan, ngunit mas nagpadagdag pa ito sa aking ngiti. Masasabi kong isa na naman ang aking mga pangarap ang natupad. Palihim akong tumabi kay Brian habang patuloy kami sa paglalakad. Saka ako pasimpleng lumapit sa kanyang tenga at bumulong. Salamat sa napakagandang regalo mo, Brian. Bulong ko sa kanya. Wala yun, ikaw pa ba? Bulong niya sa akin. Nakita ko magandang ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti na nagbibigay ng kapanatagan sa aking puso. Nang kami makarating sa lamesa, hindi pa rin maaalis ang pagkamangha ng aking mga magulang sa aming kinaroroonan. Si Liam naman ay tuwang-tuwa sa laruang trak-trakan na binili sa kanya ni Brian. Halos hindi niya ito bitawan at maging sa lamesa ay nilalaruan pa rin niya. Matapos kaming kumain, agad kaming nagtungo sa mall upang makapaglaro si Liam sa isang malaking palaruan na nandoon. Habang tinitingnan ko siya na naglalaro sa maladagat na dami ng bola kasama si tatay at si Brian, hindi ko maiwasan ang hindi maalala ang nakaraan. Mabilis na bumalik sa aking isip ang panahong kasama ko ang pamilya ni Alex. Iyong panahong masaya silang naglalaro sa isang lugar na katulad nito. Masayang masaya noon si Nathan, kasama niya si Marga at ang kanyang amang si Alex. Habang sila ay masayang naglalakad at magkahawak ang mga kamay. Simula nang masaksihan ko iyon noon, ninais ko nang makapaglaro si Liam sa parehong lugar na aming pinuntahan. At ngayon, ang mga bagay na iyon ay naisakatuparan ko na. Anak, may pagtingin ba sa'yo si Brian? Pagputol ni nanay sa mga bagay na aking iniisip. Mabilis ako napalingon sa kanya. Kasalukuyan kasi kaming nakaupo sa isang bench habang pinapanood si Liam habang naglalaro ang mga ito. Po, pagklaro ko sa sinabi ni nanay. Mabait naman si Brian, anak, at nararamdaman kong seryoso siya sa'yo. Muling pagklaro ni nanay. Bumalik ang aking tingin sa kinaroroonan ni Brian. Ang totoo, Nay, nagtapat na po siya sa akin. Tugon ko. Marahan akong yumuko na tila nag-aalinlangang sabihin ang lahat. Pero kasi nanay, pakiramdam ko hindi pa po ako handa. Dahil ba kay Miguel? Mabilis ako napatingin kay nanay nang banggitin niya ang pangalan na iyon. Normal lang naman na hindi mo malimutan ang ama ng anak mo, Maria.
Ngunit hindi naman maaaring habang buhay ka nalang magpaalipin sa nakaraan. Sunod-sunod niyang saad. Naramdaman ko ang mainit na kamay ni nanay sa aking kamay. Saka niya hinawakan ng mahigpit ang mga ito. Nere-respeto ko ang iyong desisyon, anak. Pero hangad ko rin ang maging maligaya ka. Muli niyang wika. Nanay, hindi ko po kasi alam kung kaya ko pang magmahal muli. Tugon ko. Maingat na hinawakan ni nanay ang aking pisngi at ramdam ko ang init ng kanyang palad. Walang masamang sumubok, anak. Hindi na kami bumabata ng tatay mo. Gusto ko makita na may isang tao mag-aalaga sa inyo ni Liam kapag wala na kami. Nay naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Inis kong wika sa kanya. Ang mga sinabing iyon ni nanay ay lubos na nagpabigat sa aking damdamin. Hindi ko lubos maisip ang mangyayari sa akin kapag dumating ang araw na iyon. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Hindi naman natin tama na po, Nay. Basta huwag niyo pong isipin ang mga ganyang bagay. At huwag niyo po kami masyadong alalahanin ni Liam. Kaya ko po siyang alagaan. Pagputol ko sa sasabihin ni nanay. Kung handa na po ako magmahal ulit, muli ko po itong bubuksan. Kaya wag po kayo mag-alala. Sunod-sunod kong saad kay nanay. Nakita ko naman ang pagsilay na magandang ngiti sa kanyang mga labi. Oo, anak. Tugon niya sa akin na animoy walang nais pang sabihin. Nahigpit ko siyang niyakap dahil sa mga bagay na biglang sumagi sa aking isip. Ayokong mag-isip muli si nanay ng mga ganoong bagay. Nang matapos ang araw na iyon at sumapit na ang gabi, bumalik na rin kami sa kondo at doon natulog ang aking pamilya. Buong magdamag na nakayakap si Liam dahil alam kong kinabukasan, flight na nila pabalik ng aming probinsya. Tila ayoko nang matapos pa ang oras at nais ko pang makasama sila ng matagal. Ngunit may trabaho pa rin ako at kailangan na rin nilang bumalik sa isla. Dahil hindi ako makatulog, marahan kong inayo si Liam sa kanyang pagkakahiga sa kama at tahimik akong lumabas sa silid kung nasaan kami. Nagtungo ako sa kusina upang kumuha ng maiinom, saka pumunta sa balcony upang doon magpahangin. Payapa ang ulap at bilog na bilog ang maliwanag na buwan. Patapos na rin ang aking kaarawan at hindi ko malilimutan ang araw na ito. Hindi magiging imposible iyon dahil kay Brian. Nang sumagi sa aking isip ang kanyang pangalan, tila may kung anong bagay ang tumabig sa aking puso. Hinawakan ko ang aking dibdib at pinakiramdaman ang mabilis nitong pagtibok. Siguro nga tama si nanay, hindi dapat ako magpaalipin sa nakaraan. Paano ko malilimutan si Alex kung patuloy ko pa rin siyang iniisip? Siguro, dapat ay bigyan ko ng pagkakataon si Brian. Siguro, dapat na rin akong lumimot at iwan na ang lahat ng bagay ng nakaraan. Panahon na siguro upang ako naman ang sumaya. Panahon na siguro upang muli akong umibig. Sa pagtaas ng aking ulo sa payapang ulap at mga bituin, nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang isang bagay na sumabog sa kalangitan. Sumilay ang ngiti sa aking labi nang masilayan ko ang isang makulay na fireworks na sinasagawa hindi kalayuan sa aking kinaroroonan. Wow, ang ganda! Pagmangha ko. Ngunit mas kumunat ang aking noo nang may mabuong letra na makukulay sa paputok na iyon. Unti-unting nabuo ang salitang, Happy Birthday Maria, sa fireworks display na mas nakapagpangiti sa aking labi. Akala ko ay magtatapos na sa pagtulog ang araw na ito. Hindi pa pala tapos ang sorpresa sa akin ni Brian at may ganito pa pala siya. Lubos ako magpapasalamat sa kanya bukas. Sinandal ko ang aking baywang sa harang na nasa aking harapan, saka nanatiling nakangiti habang pinapanood ang magandang fireworks display. Gamit ang aking binocular, pinapanood ko ang nakangiting mukha ni Maria habang nakatingin sa fireworks display na pinasadya ko para sa kanyang kaarawan. Pasensya ka na, Maria. Hanggang dito lang ang kaya kong gawin sa ngayon. Hanggang tanaw na lang muna ako sa inyong magandang mukha at palihim na pagsunod sa inyong mga ginagawa. Alam kong sinabihan mo akong lumayo, ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin kaya. At para sa iyong kaarawan, sana ay nagustuhan mo ang simpleng handog na ito. Sir Alex, narito na po ang papeles na pinapaayos niyo sa akin. Sigurado po ba kayong bibilhin niyo ang isla na iyon? Bahagya akong tinaas ang aking kamay
Naging hudyat ito sa mga taong nagsisindi ng fireworks na pansamantala muna silang huminto. Sinimulan kong ihakbang ang aking paa at nagtungo sa kinaroroonan ng pinagkakatiwalaan kong assistant. Saka ko kinuha ang papeles na hawak niya ngayon. Yes, I'm sure. Mahalaga sa akin ang isla na iyon at hindi ko hayaang mapunta iyon sa iba. Matapos kong makita ang papeles, muli ko itong binalik sa kanya at pinaayos ang lahat ng dapat ayusin. Kung tutuusin, matagal ko ng planong bilhin iyon pero hindi ko ginawa. Ngunit ngayon, itutuloy ko na ang aking plano. Ang matagal ko ng plano na pagbili sa Isla Verde.